Sa labis na pag-iisip tungkol sa kanyang tumatandang katawan, ang babaeng ito ay lumilikha ng isang mas bata at mas perpektong bersyon ng kanyang sarili. Nagsisimula ang pelikula sa isang eksena ng isang pula ng itlog na tinurukan ng isang mahiwagang sangkap, na unti-unting nagiging sanhi ng paglaki ng isa pang pula ng itlog na parang ang likido ay may kakayahang magparami ng mga biological cell. Pagkatapos ay lumipat ang eksena sa paglikha ng isang bituin sa Walk of Fame, na pagmamayari ng isang sikat na aktres na nagngangalang Elizabeth Sparkle, na sumisimbolo sa kanyang kaluwalhatian at malaking impluwensya sa industriya ng libangan noong panahong iyon. Pagkatapos ng seremonya, nagtipon-tipon ang mga reporter, tagahanga, at maging ang mga turista upang magpakuha ng litrato kasama ang kanyang bituin. Gayunpaman, habang lumilipas ang panahon at nagsisimulang sumikat ang mga bagong kilalang tao, unti-unting naglalaho ang katanyagan ni Elizabeth hanggang sa halos makalimutan na ang kanyang pangalan pagsapit ng 2024. Paminsan-minsan, may ilang tao pa ring dumadaan upang magpakuha ng litrato kasama ang kanyang bituin, ngunit karamihan sa kanila ay mga matatandang tagahanga na humanga sa kanya noong kanyang kasagsagan ng buhay. Sa paglipas ng panahon, nagsisimula ng hamina ang bituin ni Elizabeth dahil sa edad at tila sumasalamin kung paano unti-unting kumupas ang kanyang kasikatan sa paglipas ng mga taon. Sa kasalukuyan, nagtatrabaho pa rin si Elizabeth sa industriya ng libangan bilang host ng isang programang aerobics sa TV na tinatawag na Sparkle Your Life, na ipinalalabas linggo-linggo. Sa kanyang ika-50 kaarawan, binabati siya ng lahat pagkatapos ng paggawa ng pelikula. Gayunpaman, nang gagamit na sana siya ng banyo, napilitan si Elizabeth na pumasok sa banyo ng mga lalaki dahil sira ang banyo ng mga babae. Doon, aksidente niyang narinig ang producer ng palabas na si Harvey, na nagsasabi sa kanyang mga tauhan na agad na maghanap ng kapalit na host dahil itinuturing na masyadong matanda si Elizabeth para sa programa. Wala nang pakialam si Harvey sa mga nagawa o dating kasikatan ni Elizabeth. Para sa kanya, ang mahalaga lang ay makahanap ng mas bata at mas kaakit-akit na tao para mapataas ang ratings ng palabas. Matapos marinig iyon, labis na nasaktan si Elizabeth at tanging ang sarili niya lang ang natitigan sa salamin, na pagtanto niyang hindi na katulad ng dati ang kanyang edad at hitsura. Di nagtagal, biglang niyaya ni Harvey si Elizabeth na kumain ng tanghalian kasama niya. Sa kanilang pag-uusap, palihim na nilinaw ni Harvey na plano niyang palitan siya dahil naniniwala siyang masyado ng matanda ang babae para sa palabas. Labis ang pagkalungkot ni Elizabeth nang marinig niya ito at tahimik niyang tinanggap ang desisyon ni Harvey bilang producer. Habang pauwi, napansin ni Elizabeth na napalitan na ang kanyang billboard, dahilan para mawalan siya ng focus at ma-accident sa sasakyan. Mabuti na lang at maliliit lang ang kanyang mga pinsala. Dahil sa labis na kalungkutan sa desisyon ni Harvey, napaiyak si Elizabeth at halos hindi na pinansin ang pagpapaliwanag ng doktor sa kanyang kondisyon. Pagkaalis ng doktor, isang nurse na nagngangalang Robin, na may kakaibang sugat sa kamay, ang samuri sa gulugad ni Elizabeth at sinabi sa kanya na siya ang angkop na kandidato. Habang naghahanda siyang umalis ng ospital, natuklasan ni Elizabeth ang isang flash drive na may markang The Substance kasama ang isang numero ng telepono at isang mensahe na nagsasabing binago ng substance ang buhay ng isang tao. Mahigpit na ipinahihiwatig na palihim na isinilid ni Robin ang flash drive sa bulsa ng kanyang Amerikana. Di nagtagal, hindi inaasahang nakita ni Elizabeth ang kanyang dating kaibigan sa high school na si Fred. Pinuri ni Fred ang kagandahan at matagumpay na karera ni Elizabeth, pagkatapos ay tinanong kung maaari silang magkita dahil matagal na rin mula noong huli silang nagkita. Gayunpaman, dahil nagmamadali siya, hiningi na lamang ni Elizabeth ang numero ng telepono ni Fred at nangakong kukontakin ito sa ibang pagkakataon. Pag-uwi niya, lumala ang kanyang pakiramdam matapos makatanggap ng mga bulaklak pamamaalam mula sa palabas sa TV na Where She Works. Dahil sa kuryosidad, sa wakas ay pinanood ni Elizabeth ang flash drive na may label na The Substance, na naglalaman ng isang patalastas para sa isang misteryosong paggamot na sinasabing lumilikha ng isang mas bata, mas maganda, at mas perpektong bersyon ng sarili. Gayunpaman, ang bagong katawan ay maaari lamang gamitin sa loob ng 7 araw, at pagkatapos nito, ang gumagamit ay dapat bumalik sa kanilang orihinal na katawan sa susunod na 7 araw sa isang walang katapusang siklo sa pagtatapos ng video. Mayroon ding babala na nagpapaalala sa mga gumagamit na huwag kalimutan ang kanilang tunay na pagkakakilanlan o malunod sa kanilang bagong katawan. Gayunpaman,
hindi kailanman ipinaliwanag ng video kung paano talaga gumagana ang proseso ng cloning o body switching. Sa paniniwalang imposible ito, itinapon muna ni Elizabeth ang flash drive at sinubukang kalimutan ang kanyang mga problema sa pamamagitan ng pag-inom ng mag-isa sa isang bar habang pinapanood ang mga batang magkasintahan sa paligid niya. Ngunit sa halip na gumaan ang kanyang pakiramdam, ang tanawin ay lalo lamang nagpalungkot kay Elizabeth, na pagtanto na sa kanyang edad, wala siyang kapareha dahil ginugol niya ang mga taon na inuuna ang kanyang karera kaysa sa lahat ng iba pa. Nang makauwi si Elizabeth at pagnilayan ang kanyang buhay, lalo siyang nalugmok sa kawalan ng pag-asa habang nakatitig sa mga parangal na ngayon ay parang mga labi lamang ng isang malayong kaluwalhatian. Dahil sa pagkadismaya at kawalan ng pag-asa, inihagis niya ang isa sa kanyang mga trofeo sa isang larawan niya. Pakiramdam niya ay gumuho na ang kanyang buhay, kalaunan ay kinuha ni Elizabeth ang flash drive at nagpas siyang tawagan ang numero ng The Substance para umorder ng treatment. Di nagtagal pagkatapos, nakatanggap siya ng isang address kung saan kailangan niyang puntahan para kunin ang pakete. Kinabukasan, nadismaya si Elizabeth matapos makita ang isang anunsyo ng audition na naghahanap ng bagong talento na papalit sa kanya. Di nagtagal, nakatanggap siya ng isang pakete mula sa The Substance na naglalaman ng access card na may markang 503 at agad na nagtungo sa address na ibinigay sa kanya. Ang lokasyon ay lumabas na isang abandonadong gusali na may panel na may markang The Substance. Matapos gamitin ang kanyang access card, pumasok si Elizabeth sa isang malinis at puting silid na puno ng mga hanay ng mga locker at natuklasan ang isang kompletong pakete ng The Substance treatment. Ang pakete ay naglalaman ng isang activator na ginagamit upang lumikha ng isang clone, na magagamit lamang ng isang beses, isang stabilizer na dapat inumin araw-araw upang mapanatiling matatag ang katawan ng clone, isang switch na ginagamit upang magpalat ng mga katawan bawat 7 araw, pati na rin ang mga sustansya upang mapanatili ang orihinal na katawan o ang clone habang ang isa sa kanila ay nananatiling hindi aktibo. Binibigyang diin din ng mga tagubilin na ang orihinal na katawan at ang clone ay iisang kamalayan pa rin, ibig sabihin ay hindi dapat kalimutan ng mga gumagamit kung sino talaga sila. Walang pag-aalinlangan, tinurok ni Elizabeth ang activator sa kanyang katawan. Sa una ay walang nangyari, ngunit ilang sandali pa ay biglang lumitaw ang kanyang clone mula sa kanyang likuran na parang isang buhay na selula ang naghahati sa sarili nito. Nabunyag na ang pagsusuri ni Robin sa gulugad ni Elizabeth sa ospital ay direktang konektado sa prosesong ito. Ang orihinal na katawan ni Elizabeth ay bumagsak sa sahig habang ang kanyang kamalayan ay nagising sa loob ng katawan ng kanyang clone, isang mas bata, maganda, at kaakit-akit na babae na nagngangalang So. Pagkatapos, tinahi ni So ang likod ni Elizabeth at tinurok ang mga sustansya sa kanyang orihinal na katawan upang mapanatili itong buhay. Kinabukasan, biglang damyugo ang ilong ni Sue at labis na nahihilo pagkatapos maligo. Napagtanto niya agad na nakalimutan niyang gamitin ang stabilizer, na natuklasang isang likidong kinuha mula sa spinal marrow ng orihinal na katawan at dapat inumin araw-araw upang mapanatiling matatag ang clone body. Matapos itong iturok, agad na bumalik sa normal ang kondisyon ni Sue. Ngayong nabubuhay sa mas batang katawan, si Elizabeth, sa pamamagitan ni Sue, ay nag-audition upang maging kapalit ng kanyang dating sarili at agad na natanggap salamat sa kanyang propesyonal na kasanayan sa aerobic at kabataang kagandahan. Gayunpaman, bago magsimula ang paggawa ng pelikula, sinabi ni Sue kay Harvey na minsan sa isang linggo ay hindi siya magagamit dahil kailangan niyang alagaan ang kanyang may sakit na ina sa labas ng lungsod at walang problema si Harvey sa pag-aayos ng schedule para sa kanya. Bago opisyal na simulan ang palabas, sumali si Sue sa isang photoshoot at di nagtagal ay nagsimulang lumitaw ang kanyang mukha sa mga patalastas kahit saan. Sa paglipas ng mga araw, nagpatuloy si Sue sa pagsasanay habang regular na ginagamit ang stabilizer hanggang sa lumipas ang isang buong linggo at nagsimulang maubos ang mga sustansya na sumusuporta sa orihinal na katawan ni Elizabeth. Ginamit ni Sue ang switch para makipagpalitan muli ng katawan kay Elizabeth. Dahan-daang damaloy ang dugo sa pagitan ng dalawang katawan hanggang sa tuluyang nagkamalay si Elizabeth sa kanyang orihinal na katawan, bagamat nakaranas siya ng matinding sakit sa kanyang likod dahil ang sugat ay tinahi ng walang anesthesia. Matapos magising ng tuluyan, napagtanto ni Elizabeth na hindi niya lubos na maalala ang lahat ng ginawa ni Sue noong nakaraang linggo, halos parang sinusubukang alalahanin ang mga piraso ng isang panaginip pagkatapos magising. Pagkatapos, muling ikinonekta ni Elizabeth ang nutrient infusion sa katawan ni Sue para mapanatiling buhay ang kanyang clone.
Kinabukasan, pumunta si Elizabeth sa lokasyon ng pag-film para kunin ang kanyang mga personal na gamit. Personal na ibinalik ni Harvey ang mga ito sa kanya at binigyan pa siya ng reg-along pamamaalam, isang cookbook. Pagkatapos noon, ginugugol ni Elizabeth ang halos lahat ng kanyang oras sa bahay, minamarkahan ang kalendaryo upang hindi niya makalimutan ang schedule ng pagpapalit ng katawan. Ang tanging dahilan kung bakit siya umaalis ng bahay ay upang kumuha ng mga pakete ng nutrient refill mula sa sangkap at pagkalipas ng 7 araw ay si Sue na naman ang muling nabuhay. Habang lumilipas ang panahon, si Elizabeth, habang naninirahan sa loob ng katawan ni Sue, ay unti-unting nagsisimulang kamuhian at mahiya sa kanyang tumatanda at orihinal na katawan. Dahil dito, sinira ni Sue ang dingding ng banyo para lumikha ng isang nakatagong silid kung saan maaaring hindi makita ang orihinal na katawan ni Elizabeth. Pagkatapos, magde-debut si Sue bilang host ng aerobics show na Pump It Up, na mas presko at mas moderno kumpara sa lumang programa ni Elizabeth. Walang katapusang papuri ang umani ng kanyang pagganap, kabilang na si Harvey, na labis na nasiyahan sa presensya ni Sue. Tila perpekto ang lahat hanggang sa unti-unting naging dahilan para makalimutan ni Sue ang pinakamahalagang tuntunin dahil sa kasikatan. Sa ika-7 araw, kailangan niyang bumalik sa kanyang orihinal na katawan. Nang gabing iyon, pinili ni Sue na mag-party hanggang gabi at nagsama ng isang lalaki pauwi. Gayunpaman, bigla siyang dinudugo ang ilong at nakaramdam ng matinding pagkahilo matapos ipagpaliban ng matagal ang pagpapalit ng katawan. Habang nagmamadali siyang pumasok sa nakatagong silid, napagtanto ni Sue na naubusan na pala ng mga sustansya ang orihinal na katawan ni Elizabeth. Ngunit sa halip na agad na bumalik sa dati, walang ingat na kumuha si Sue ng likido mula sa spinal marrow ni Elizabeth para mabuhay pa siya ng isang araw. Nang sa wakas ay bumalik si Elizabeth sa kanyang orihinal na katawan, labis siyang natakot nang matuklasan na ang isa sa kanyang mga daliri ay mas mabilis na tumanda at nabulok kaysa sa iba pang bahagi ng kanyang katawan. Naging malinaw na nangyari ito dahil nilabag ni Sue ang 7 araw na tuntunin sa pagpapalit upang pahabain ang kanyang buhay bilang clone. Dahil sa takot, kinagat ni Elizabeth ang sangkap at nagmakaawa sa kanila na ibalik ang kanyang katawan habang sinisisi si Sue sa paglabag sa mga patakaran. Gayunpaman, ipinaliwanag ng lalaking nasa telepono na ang lahat ng mga pagbabagong ito ay sa huli ay sanhi mismo ni Elizabeth habang nabubuhay bilang si Sue. Total, si Sue ay isa lamang bahagi ng kamalayan ni Elizabeth na kumikilos ayon sa kanyang sariling mga pagnanasa. Bago tinapos ang tawag, muling binalaan ng kumpanya si Elizabeth na huwag magpaapekto sa kanyang clone body. Ngunit habang nanonood ng TV, sa halip ay nainggit si Elizabeth kay Sue, na mas bata, mas perpekto, at minamahal ng milyon-milyon sa pamamagitan ng Pump It Up. Matapos bumili ng isa pang pakete ng sustansya, pumunta si Elizabeth sa isang kalapit na restaurant at hindi inaasahang nakilala ang isang matandang lalaki na nagsabing ang 7 araw ay parang napakatagal na paghihintay. Nagulat si Elizabeth nang mapansin niya ang sugat sa kamay ng lalaki at napagtanto na ito talaga ang orihinal na katawan ni Robin, samantalang ang nakababatang Robin na nakilala niya sa ospital ay clone lamang niya. Inamin ni Robin na habang tumatagal ang paggamit niya ng substansya, lalo niyang kinamumuhian ang kanyang orihinal na katawan. Bago umalis si Elizabeth, tinanong din ni Robin kung sinimulan na bang kainin ng kanyang clone ang kanyang orihinal na sarili. Habang papauwi na si Elizabeth, aksidente niyang nabangga ang lalaking dating nakasama ni Sue sa gabi. Agad siyang sinunggaban ng lalaki, dahilan para lalong malungkot si Elizabeth dahil naniniwala siyang wala nang nagpapahalaga sa kanya kapag nasa orihinal na katawan pa siya. Sa gitna ng kanyang kawalan ng pag-asa, naalala ni Elizabeth si Fred, ang kanyang dating kaibigan noong high school na taos-pusong pumuri sa kanya noon. Mabilis niyang kinontak si Fred at pumayag na makipagkita rito ng gabing iyon. Habang papalapit ang panahon, pilit na sinisikap ni Elizabeth na magmukhang perpekto, paulit-ulit na inaayos ang kanyang makeup dahil pakiramdam niya ay hindi siya kailanman magiging kasing ganda ni Sue. Gayunpaman, nang makita niya ang higanteng billboard ni Sue sa kanyang bintana, tuluyang nawasak ang kanyang kumpiyansa. Napagtanto ni Elizabeth na kahit gaano pa niya pagbutihin ang kanyang hitsura, hindi niya kailanman magagawang makipagkompetensya sa kagandahan ni Sue. Dahil sa pagkadismaya at labis na pagkabalisa, sinira niya ang kanyang makeup, ginulo ang kanyang buhok, at sa huli ay piniling huwag pansinin si Fred, na matagal nang naghihintay sa kanya. Mula sa sandaling iyon, lalong lumakas ang sama ng loob ni Elizabeth kay Sue. Matapos bumalik sa katawan ni Sue at ipagpatuloy ang
Paggawa ng pelikulang Pump It Up, biglang napansin ni Sue ang kakaibang bukol na nabubuo sa kanyang katawan. Dahil sa takot, nagmadali siyang pumunta sa dressing room at sinubukang alamin kung ano ito, ngunit natuklasan niyang ang bukol ay isang piraso pala ng pritong manok. Mabuti na lang at ang lahat ng ito ay isang bangungot lamang nang bumalik si Elizabeth sa katawan ni Sue. Gayunpaman, tila sumasalamin ang panaginip sa lahat ng nangyari habang nabubuhay si Elizabeth sa kanyang orihinal na katawan. Nabigla si Sue nang makitang puno ng mga tira-tirang pagkain, mamantikang pagkain, at junk food ang kanyang bahay, na nagpapaisip sa kanya na kinakaya pala ni Elizabeth ang kanyang emosyon sa pamamagitan ng labis na pagkain, na posibleng makapinsala sa katawan ni Sue. Dahil sa pagkadismaya, hinarap ni Sue ang substansya at nagreklamo tungkol sa kawalan ng katarungan ng sitwasyon, na nangangatwiran na habang si Elizabeth ay gumugugol ng 7 araw na pagpapahinga at pagkain, siya naman ang patuloy na nagtatrabaho. Gayunpaman, iginiit ng nilalaman na hindi maaaring sisihin ni Sue si Elizabeth dahil sa kaibuturan nila, pareho pa rin sila ng kamalayan. Sa puntong ito, nagiging malinaw na ang mga pagnanasa ni Sue ay unti-unting humihiwalay sa orihinal na personalidad ni Elizabeth, na para bang si Sue ay nagkakaroon ng sarili niyang pagkakakilanlan. Habang nabubuhay bilang si Sue, si Elizabeth ay lalong nalulong sa katanyagan at lumala ang pagkamuhi sa kanyang tumatandang orihinal na katawan, at umabot pa nga sa paglabag sa mga patakaran. Samantala, si Elizabeth, sa kanyang orihinal na katawan, ay lalong naiinggit sa lumalaking popularidad ni Sue at inilabas ang kanyang pagkadismaya sa pamamagitan ng pagsira sa kanyang clone body sa pamamagitan ng labis na pagkain. Kalaunan, bago magsimula ang pag-film gaya ng dati, tinawagan ni Harvey si Sue sa kanyang opisina upang ibalita na naging matagumpay ang Pump It Up. Dahil sa tumataas na rating ng palabas, nais ni Harvey na si Sue ang mag-host ng isang live na espesyal sa bisperas ng bagong taon, na inaasahang aakit ng humigit kumulang 50 milyong manunood. Dahil sa desperasyon na mapanatili ang kanyang katanyagan, patuloy na namumuhay si Elizabeth bilang si Sue at ipinagpaliban ang pagpapalit ng katawan ng lampas sa pinapayagang limitasyon. Dahil dito, lumala ang sugat ni Elizabeth sa kanyang likod at nagsimulang mabulok. Pagkatapos ng mahigit 2 linggo, sa wakas ay bumalik si Sue sa orihinal na katawan ni Elizabeth. Gayunpaman, ang kalagayan ni Elizabeth ay naging kakilakilabot. Nagsimula nang pumuti ang kanyang buhok at ang mga bahagi ng kanyang katawan ay tumatanda sa nakababahalang bilis dahil sa paulit-ulit na paglabag ni Sue sa mga patakaran ng pagpapalit ng katawan. Lumilitaw na habang tumatagal na ginagamit ang clone body ng lampas sa 7 araw na limitasyon, mas mabilis na nasisira at tumatanda ang orihinal na katawan. Dahil sa takot, agad na nadikitan ni Elizabeth ang sangkap, ngunit sinabihan lamang siya na hindi na babalik sa normal ang kanyang katawan, kahit itigil niya ang paggamot. Dahil dito, nakulong si Elizabeth sa isang masakit na problema. Sa isang banda, kinamumuhian niya si Sue dahil sa pagsira sa kanyang orihinal na katawan, ngunit sa kabilang banda, nahumaling din siya sa katanyagan at perpektong buhay na nakamit ng kanyang clone. Sa huli, nagpasya si Elizabeth na ipagpatuloy ang paggamit ng droga at ipinangako sa sarili na mas makokontrol niya ang kanyang clone. Gaya ng dati, ginugugol niya ang halos lahat ng kanyang oras sa bahay habang naghihintay sa susunod na schedule ng pagpapalit ng katawan. Gayunpaman, patuloy na lumalala ang kanyang pisikal na kondisyon. Nanghihina ng husto ang kanyang tumatandang mga binti kaya nahihirapan siyang gumalaw. Sa gitna ng kanyang pagdurusa, tanging si Sue na lang ang napanood ni Elizabeth, na ngayon ay lumalabas bilang guest star sa iba't ibang palabas sa TV. Mas lalong tumindi ang kanyang selos at hinanakit matapos ilarawan ni Sue sa publiko ang lumang programa ng aerobics ni Elizabeth bilang luma at makaluma, na para bang gusto na talaga niyang burahin ang kanyang orihinal na sarili. Sinimulan ni Elizabeth na labanan ang kanyang galit sa pamamagitan ng pagluluto at pagkain ng maraming pagkaing mataas sa calorie, umaasang makakasama rin ito sa katawan ni Sue. Tinakpan pa niya ng dyaryo ang kanyang mga bintana para hindi na niya kailangang tingnan ang mga higanteng billboard ni Sue sa labas. Nang oras na para magpalit muli ng katawan, laking gulat ni Sue nang makitang ang bahay ay ganap na magulo at puno ng mga natirang pagkain. Sa pagkakataong ito, si Sue ay tunay na nandidiri kay Elizabeth at walang ingat na kumukuha ng maraming spinal marrow fluid mula sa orihinal na katawan ni Elizabeth upang itago bilang reserba. Umaasang magpapatuloy siyang mabuhay nang hindi na kailangang bumalik sa katawan ni Elizabeth. Sa madaling salita, lumipas ang 3 buwan at nasa tugatog na ngayon ng kanyang kasikatan si Sue.
Isang gabi pagkatapos umuwi kasama ang kanyang bagong kasintahan, napagtanto ni Sue na tuluyan nang naubos ang kanyang supply ng stabilizer. Pagpasok niya sa nakatagong silid, napapalibutan ang katawan ni Elizabeth ng mga tambak ng sustansya dahil sa lahat ng oras na ito, si Sue ay nagbibigay ng mga sustansya hindi lamang para sa orihinal na katawan kundi pati na rin para sa clone body ni Elizabeth. Gayunpaman, nang subukang kumuha ng mas maraming spinal marrow fluid si Sue, dugo at nana lamang ang lumabas. Kasabay nito, mabilis na lumala ang kanyang kondisyon, na nagtulak sa kanya na makipag-ugnayan sa sangkap. Ipinaliwanag nila na ang tanging paraan para mabuhay siya ay ang bumalik sa orihinal na katawan at maghintay ng 7 araw para muling magbago ang utak ng gulugod. Ang problema, nakatakdang mag-roast si Sue ng kaganapan sa bisperas ng bagong taon kinabukasan. Dahil wala nang ibang pagpipilian, at tubiling bumalik si Sue sa katawan ni Elizabeth, na ngayon ay naging kakilakilabot at halos kakilakilabot ang anyo. Ang pagkakita sa sarili niyang kalagayan ay nagdulot ng matinding isterya at agad niyang pinalayas ang kasintahan ni Sue sa apartment. Pagkatapos ay nagpasya si Elizabeth na itigil ang paggamit ng droga at kinuha ang pakete ng termination mula sa locker. Pag-uwi niya, kinaladkad ni Elizabeth ang katawan ni Sue papunta sa sala at tinurukan siya ng termination serum. Gayunpaman, sa huling segundo, hindi magawa ni Elizabeth na patayin ng lubusan si Sue dahil ang clone ay naging bahagi na ng kanyang sarili, isang bersyon na minamahal at hinahangaan ng milyon-milyong tao. Bukod pa riyan, si Sue ay kasalukuyang nasa tugatog ng kanyang karera at malapit nang lumabas sa isang malaking live na kaganapan ng gabing iyon, dahilan upang huminto si Elizabeth bago gamitin ang buong serum. Dahil sa labis na pag-aalinlangan, walang ingat na inactivate ni Elizabeth ang switch bago lumipas ang kinakailangang oras. Dahil dito, nabuhay muli si Sue habang si Elizabeth ay nanatiling may malay sa kanyang orihinal na katawan. Nang mapansin ni Sue ang termination injection sa tabi niya, siya ay nataranta at inakala na sinusubukan siyang patayin ni Elizabeth. Dahil sa takot at galit, brutal na pinatay ni Sue si Elizabeth. Matapos patayin si Elizabeth, agad na tumungo si Sue sa kaganapan sa bisperas ng bagong taon upang maghanda para sa kanyang papel bilang host. Gayunpaman, sa kalagitnaan ng kanyang paghahanda, nagsimula siyang makaranas ng matinding pagkahilo at pagduduwal na dulot ng mga epekto ng termination serum at pagkamatay ng orihinal na katawan, na nag-iwan sa kanya na hindi makakuha ng spinal fluid upang mapanatili ang kanyang katatagan. Habang papunta siya sa banyo, mas lumala ang mga epekto, kung saan isa-isang nalalagas ang kanyang mga ngipin habang ang kaganapan ay ilang sandali na lamang ang layo mula sa pagsisimula. Dahil sa takot, naalala ni Sue na may natitira pang activator sa bahay at mabilis na nagpas siyang bumalik. Bagamat sandaling nakasalubong niya si Harvey habang nasa daan, pilit na itinatago ni Sue ang kanyang nakakatakot na kalagayan sa pamamagitan ng pagpilit na ngumiti. Ngunit habang pababa siya ng elevator, lalong nagsimulang gumuho ang kanyang katawan. Natanggal ang mga kuko niya at biglang nalaglag ang isa niyang tainga. Pagdating niya sa bahay, agad na tinurok ni Sue ang natitirang activator, umaasang lilikha ito ng mas bata at mas perpektong bersyon ng kanyang sarili para makasali pa rin siya sa kaganapan sa bisperas ng bagong taon. Gayunpaman, nakalimutan niya ang isang mahalagang tuntunin, ang activator ay para lamang gamitin ng isang beses at hindi kailanman inilaan para sa mga clone bodies. Dahil dito, ang katawan ni Sue ay sumailalim sa isang nakapangangilabot na mutasayon at naging isang kakilakilabot na nilalang na nabuo mula sa kanya at kay Elizabeth, isang halimaw na maituturing lamang bilang si Elisa Sue. Dahil malapit nang magsimula ang kaganapan, ang halimaw na si Elisa Sue ay nagmatigas sa pag-aayos, isinuot ang kanyang asol na damit kahit na ang kanyang katawan ay naging isang nakakatakot na bagay. Inayos pa niya ang ilang hibla ng buhok na natitira, pagkatapos ay ikinabot ang isang larawan ng naka-makeup na mukha ni Elizabeth bilang maskara. Pagkatapos noon, tumungo si Elisa Sue sa studio at nagawang makapasok dahil hindi malinaw na makita ng security guard ang tunay niyang anyo sa dilim ng gabi. Habang patuloy na naguguluhan ang kanyang isipan, naghahalunasyon si Elisa Sue na siya ay tinatanggap at hinahangaan pa rin ng maraming tao, kahit na walang tao sa pasilyong kanyang dinadaanan. Hindi nagtagal pagkatapos magsimula ang kaganapan sa bisperas ng bagong taon at sabik na hinihintay ng mga manunood ang pinakamalaking bituin ng palabas. Nang sa wakas ay bumalik na ang mga ilaw sa entablado, natahimik ang lahat sa nakakakilabot na tanawin sa harap nila. Noong una,
Inakala ng mga manunood na isa lamang itong masalimuot na kasuotan hanggang sa magsimulang magsalita si Elisa Su sa isang pangit na boses at natanggal ang maskara sa kanyang mukha, na naglantad sa kanyang tunay na kakilakilabot na anyo. Agad na nagkagulo ang studio habang ang mga tao ay sumisigaw sa takot at desperadong sinusubukang tumakas, habang ang iba ay tinangkapang atakihin si Elisa Su, at nagawa pang ang durugan ang kanyang ulo. Gayunpaman, patuloy na nagbabagong buhay ang katawan ni Elisa Su at ang mga putol na paa ay nagtalsikan ng dugo sa buong studio. Pagkatapos ng kabuluhan, si Elisa Su ay sumuray-suray na lumabas patungo sa Walk of Fame, ngunit ang kanyang katawan ay unti-unting nagkawatak-watak hanggang sa ang mukha na lamang ni Elizabeth ang natira. Sa kanyang mga huling sandali, muling naghahalusinate si Elisa Su tungkol sa pagbabalik sa katanyagan noong ang kanyang pangalan ay hinahangaan ng milyon-milyon at ang kanyang bituin sa Walk of Fame ay kakalabas pa lamang. Ngunit ang ilusyon ay unti-unting naglalaho at ang mga natitirang piraso ni Elizabeth ay tuluyang natunaw sa sarili niyang bituin, na siyang tanda ng kakilakilabot na pagtatapos ng buhay ni Elizabeth. Kinabukasan, dumating ang isang janitor at nilinis ang mga labi ng katawan ni Elizabeth na parang walang nangyari sa mga kakilakilabot na pangyayari. Ipinapakita ng pelikula na habang hinahabol ni Elizabeth ang pagiging perpekto, lalo niyang nawawala ang mga tunay na mahahalagang bagay sa kanyang buhay, tulad ng mga tunay na relasyon, pagpapahalaga sa sarili, at pagtanggap sa kung sino talaga siya. Sa huli, ang sumisira kay Elizabeth ay hindi ang katandaan, kundi ang kanyang pagkamuhi sa kanyang sarili. Ang kagandahan, kasikatan, at katanyagan ay kalaunan ay maglalaho, at kapag ang isang tao ay lubos na nagtayo ng kanilang pagpapahalaga sa sarili sa mga bagay na iyon, sa huli ay mawawala ang kanilang sarili kapag nawala na ang lahat. At dahil dyan, nagtatapos ang kwento.